Kilala ang Colombia sa kape, salsa, at krimen. May mas kakaiba itong alamat. Halimbawa ang nakakagulat na alamat sa Caribbean. Tungkol sa unang karanasan ng binata sa asno. Kakaiba pakinggan, hindi ba? Maging mga Colombian ay nagtatalo rito. Kwento, sinasanay raw ang binata sa asno, bago sila makipag-ugnayan sa dalaga. Sa ibang nayon, biro lang ito. Sa iba, patuloy itong isinasalaysay. Maging dokumentaryo, kinagugulatan ng dayuhan. Mito man o totoo, gumugulo pa rin sa isipan. Colombia ang may pinakamalaking populasyon ng hippo sa labas ng Africa. Nagsimula ito sa kapritsyo lang ng isang tao. Noong dekada 80, nagdala si drug lord Pablo Escobar ng 4 na hippo sa kanyang ranso para sa pribadong zoo. Pagkamatay niya, iniwan lang ang mga hayop. Dahil sa mainit na klima, naging 200 ang 4 na hippo sa loob lang ng 30 taon. Kumalat sila sa Ilog Magdalena. Malalaking hayop mula Africa ang dumudurog sa mga pampang, lumilisan sa lokal na uri, at delikado. Sinusubukan ng mga awtoridad ang esterilisasyon at paglilipat. Ito ang pamana ng hari ng krimen sa Colombia. Sa Zipaquira, malapit sa Bogota, may natatanging gumaganang katedral ng asin. Ito ay inukit 200 metro ang lalim sa loob ng bundok ng asin. Dati itong minahan, kung saan nanalangin ang mga manggagawa. Noong dekada 2090, nilikha ang malalaking bulwagan sa ilalim, may mga halijing asin at 16 na metrong krus na may ilaw. Kumikinang ang lahat sa loob dahil sa kristal ng asin. Tuwing linggo, may misa. Sinusundan ng turista ang mga istasyon ng Via Cruces na inukit sa pader. Ito ang tunay na hiwaga ng Colombia. Walang ibang ganoon kalalim na templong ilalim ng lupa. Minsan, ginamo ang Bogota ng tawa. Si Mayor Marquez, pilosopo, umupa ng mahigit 400 mime. Sa mga kanto, imbes multa, sila inilagay. Ang mga mime ay tahimik na kinutya ang lumalabag. Gaya ng pulang ilaw o ng gitgit. Epektibo ang tawa sa multa, bumaba ang paglabag. Namigay din siya ng approval at shame cards. Minsan, nagbihis siyang superhero. Binago nito ang kultura, suporta, hindi takot. Pinag-aaralan si Marquez ngayon, halimbawa ng ligtas na lungsod sa malikhaing paraan. Ang pinakatrahedyang kwento ng football sa bansa, 1994. Sa World Cup ng 1994, si Andres Escobar, depensa ng Colombia, ay nag-own goal laban sa USA. Ito ang nagpatalsik sa kanila. Makalipas ang ilang araw, pinatay si Escobar sa Medellin. Goal ang sigaw ng pumaslang sa bawat putok. Sanhi nito ang galit ng fans at talo ng kriminal sa pastahan. Nabigla ang bansa, isang marangal na atleta ang pinatay dahil sa pagkakamali. Dahil sa trahedya, sinuri ng Colombia ang impluwensya ng krimen sa sport. Naging aral ang alaala ni Andres, ang hilig sa laro ay di dapat lumampas sa pagkatao. Ang kwento ni Diana Trujillo ay parang pelikula tungkol sa lakas ng pangarap. Mula Cali, dumating sa US si Diana na halos walang pera. Naglinis, nag-aral ng Ingles gabi-gabi, at porsigido siyang maging inhinyero. Nagtapos siya at nakapasok sa NASA, pinamunuan ng grupong gumawa ng braso para sa Perseverance rover. Sa paglapag sa Mars, si Diana ang nag-host ng unang live broadcast sa Espanyol. Para sa Colombia, simbolo ito na ang talento mula Andes ay abot kalawakan. Sa mga babae sa Latin America, patunay na langit ay hindi hangganan. Puno ng kakaibang ritual ang bagong taon sa Colombia. Hating gabi, libo-libo ang tumatakbo dala ang malita para makapaglakbay sa susunod na taon. Nagsusuot din ng dilaw na damit panloob pampaswerte sa pera. Kumakain din ng 12 ubas. Kasabay ng bawat kampana, may 12 hiling. Nagtatago rin ng pera sa sapatos, pampaswerte. Para sa turista, karnabal ito ng pag-asa at pamahiin. Pamilyang may malita, dilaw na kasuutan, bibig na puno ng ubas, ginagawang komedya ang hating gabi. Ang Caño Cristales ay tinawag na likidong bahaghari. Ilang buwan taon-taon, kumikinang ang tubig nito sa 5 kulay, pula, dilaw, berde, asul, at itim. Hindi mahika, bihirang lumot sa ilalim ang nagbibigay kulay, kumikinang sa tamang tubig at araw. Nasa liblib na sabana, gabay lang ang makakarating, pero sulit ang pagod. Tila ibinuhos ang pinta ng pintor, naging buhay na stained glass ang agos. Wala nang ibang likas na bahaghari, dinarayo ng mahilig sa kalikasan ng Colombia para sa walang filter na tanawin. Noong 2015, natagpuan sa Cartagena ang Spanish galleon San Jose. Lumubog ito noong 1708. Mayroon itong tono toneladang ginto, pilak, at esmeralda. Nagkakahalaga ito ng bilyon-bilyong dolyar. Kaya, agad nagtalo-talo. Inangkin ng Espanya ang barko. Tinawag itong pambansang yaman ng Colombia. Sinabi ng mga katutubo na sa kanilang lupain galing ang hiyas.
Mahirap kunin ang kayamanan. Ang labi ay nasa mahigit 600 metro ang lalim. Ngunit, gumigising ito sa imahinasyon. May tunay na kayamanan na natutulog sa ilalim ng dagat Caribbean. Santa Cruz del Islote ang pinakamataong isla sa mundo. Mahigit 1,200 tao ang nakatira sa halos 1 ektarya. Siksikan ng bahay, walang kalye. May makitid na daanan, maliit na plaza, eskwela, at pantalan. Ginawa ito ng mangingisda para malapit sa sagana sa isda. Ang pamilya ay dumami, naging parang anthill sa dagat. Walang permanenteng tubig o imburnal. Isang tanker lang nagdadala ng tubig linggo-linggo. Patay ay inililibing sa kabilang isla. Pero ngumingiti sila, at sinabing parang isang pamilya sila. Ito ang 10 katotohanan tungkol sa Colombia. Kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe. Huwag palampasin ang susunod na bansa. Column.